Alexa's point of view. Nagising na lamang ako kinabukasan na wala na sa tabi ko si Daniel. Dumiretso ako sa banyo para maligo. Pagkatapos ay bumaba na rin ako kaagad nang tapos na ako sa morning routine ko. Pupunta na sana ako ng kusina, kaso tumigil ang mga paa ko nang makita ko ang binata. Kitang-kita ko ang matipuno nitong likod na mas lalo kong ikinahanga sa kanya. Lumapit ako ng dahan-dahan at niyakap siya sa likod. Naramdaman kong nagulat siya sa ginawa ko. "Good morning," saad ko. "Good morning din, babe." Lumingon siya sa likuran at hinalikan ng noo ko na ikinabilis ng tibok ng puso ko. Humiwalay na ako ng pagkakayakap sa kanya at tinagnan ang ginagawa nito. He's making an oatmeal and pancakes. Pero nang malanghap ko ang amoy ng oatmeal, ay bumaliktad kaagad ang sikmura ko at mabilis na sumuka sa lababo. "Are you okay, Alexa?" Rinig kong tanong ni Daniel at hinaplos niya ang likuran ko at nang wala na akong maisuka, ay mabilis akong nagmumug at uminom ng tubig. Ang baho ng oatmeal. Ha? Paano magiging mabaho ang oatmeal? Kakabili ko pa lang yan kahapon. Basta. Ayoko niyang oatmeal na yan. Period. Sambit ko. Nakita ko namang nagtaka siya sa sinabi ko, pero nagkibit balikat na lamang siya at hinalikan ako sa noo. "Okay, relax. Pancakes na lang kakainin mo. Sa akin na lang yung oatmeal. Happy?" Nagliwanag ang buong mukha ko sa sinabi nito. "Sige, pero gusto ko yung strawberry syrup na pancakes, ha?" Sad ko at hinalikan siya sa pisngi. Nagulat siya sa ginawa ko pero ngumiti lamang siya. Ilang minuto pa ang lumipas at nakahain na sa pagkainan ng pancakes na ginawa ni Daniel with lots of strawberry syrup. Hindi na ako nagsayang ng oras at magana kong kinain niyon. Nang malasahan ko ang syrup nito, ay napangiti pa ako. "Grabe, ang sarap ng luto mo, babe." Sambit ko sabay kain ulit ng pancakes. Oatmeal naman ang kinain ni Daniel. Abala kami habang kumakain nang biglang tumunog ang doorbell. Senyalis na may tao sa labas. Ako na. Mabilis akong tumungo sa pintuan. Pagkabukas ko ay bumungad sa akin ng babaeng may malanghel na muka. Sobrang ganda nito na miyahalin tulad mo sa isang anghel. "Hi, where's Daniel? By the way, who are you?" Tanong nito, pero may pakiramdam ako na hindi ako komportable sa babaeng to. "Hello, I'm Alexa. I'm Da." Pero hindi ko alam ang sasabihin ko dahil hindi ko alam kung anong ipapakilala ko sa sarili ko. Ano nga ba ang relasyon ko kay Daniel? "Who's that, babe?" Tanong ni Daniel. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat nito nang makita niya ang babae. Anisha, what are you doing here?" Daniel asked the woman. Pabalik-balik ang tingin ko sa dalawa. "Well, kakauwi ko palang galing London at dito na ako dumiretso. Pwede bang papasukin niyo muna ako?" Binigyan ko muna siya ng space, habang si Daniel ay tinulungan siya sa mga bagahe niya, na ngayon ko lang napansin. Pumasok na rin siya sa loob at tumingin-tingin sa paligid. "Hindi ka man lang tumawag sa akin para masundo kita sa airport." "No worries, Daniel. Pancake, my favorite." Sinundan ko naman siya ng tingin dahil mabilis siyang pumunta sa pagkain ko. No, mas mabilis pa ako kay Flash nang makita kong kukunin ni Anisha ang pancakes ko. Not my pancakes. I was the first one who ate these pancakes. Sambit ko at kinuha ang 2 plato na may lamang pancakes at lumayo sa kanya. Nakita ko namang umuso ang babae at tumingin sa binata. "Daniel, gawan mo ko ng pancakes." Nagtaka ako sa inakto nito, pero mas lalo akong nagulat nang ginulo ni Daniel ang buhok ng babae. Hindi ko alam pero nang makita ko ang ngiti ni Daniel, ay may kung anong sakit akong naramdaman. "Sige, gawa na lang kita ng bago. Pumunta ka muna sa guest room at tutulungan ka ni Alexa sa mga gamit mo." Nagulat ako sa sinabi nito. Tumingin naman sa akin si Anisha at hindi nakatakas sa tingin ko ang pagtaas ng kilay niya. Umiwas na lamang ako ng tingin at pumunta sa lababo. Mabilis kong kinain ng pancakes at makaagawin na naman sa akin ng babaeng yun. Naiinis talaga ako. Nang matapos ko nang kainin lahat, binuhat ko na ang mga bagahe nito at umakyat sa itaas. Bahala siya kung hindi niya ako susundan.
Nakangiting pinagmasdan ni Daniel nang umakyat pa itaas si Alexa. Kuya, siya ba yung sinasabi mo? Bumaling ang atensyon ni Daniel sa nakababatang kapatid. Daniel's point of view. Tumango ako sa sinabi ng kapatid ko at pinaghanda na siya ng makakain niya. Ang ganda ng taste mo kuya ha? I like her na kaagad, lalo na paborito niya rin ang pancakes. Rinig ko ang tawa ng kapatid ko. Pero Anisha, huwag mong masyadong kukulitin si Alexa at baka matapon ka sa ere. Nakita ko ang pagkagulat nito sa mata pero napalitan kaagad ng palakpak iyon. I like her more na. Umiling na lang ako dahil sa inakto nito. May gusto lang sana akong sabihin sa kanya pero hindi ko pa kayang sabihin sa ngayon. Kailangan may sign akong makikita bago ko sabihin ang totoo sa kanya. Bigla akong hinampas ni Anisha sa braso. Ang torpe mo talaga kuya. Ilang taon mo na siyang gusto tapos ngayon hindi mo masabi-sabi sa kanya. Paano? Tinakpan ko ang bibig nito dahil baka marinig ni Alexa. Huwag kang maingay Anisha. Baka marinig ka ni Alexa. Tumango naman siya. I have a plan kuya. What is it? Pagseselosin natin si Alexa gamit ang beautiful charm ko. Malalaman mo kaagad kapag magsiselos ang isang babae. Trust me kuya. Kitang-kita ko sa mga mata niya na nagsiselos siya kanina sa atin. Magandang ideya yan Anisha. Simulan natin bukas ang plano. Nakangiti kong saad. Oh gosh, I'm so excited to see Ate Alexa getting jealous at us. Masaya nitong saad. Alexa's point of view. Mahigpit na hinawakan ko ang kutsara at tinidor sa magkabilang kamay. Nagtiim na rin ang bagang ko dahil sa lambingan ng dalawang ito. Nasa hapagkainan na nga kami. Nagkukulitan pa talaga sila sa harapan ko. Pagkatapos kong dalhin ang mga bagahe ni Anisha sa itaas, ay hindi na muna ako lumabas ng kwarto at hinintay na maghating gabi kung saan tatawagin ako ni Daniel para kumain ng hapunan. Nang nagsisimula na akong kumain, naririnig ko ang mga tawanan nila at kulitan. Ano ba? Okay na. Rinig kong sabi nung nagangalang Anisha dahil kanina pa siya kinikiliti sa tagiliran ni Daniel. Iniwas ko na lamang ang tingin ko sa dalawa, lalo na nang makita ko ang mga ngiti ni Daniel sa labi na ngayon ko lamang nakita. Halata namang nasisiyahan siya sa pakikipagkulitan sa babaeng to. Nasa kabilang side sila ng mesa at magkatabi habang ako ay nag-iisa lamang rito. Hindi katulad dati na ako ang katabing kumain ni Daniel. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko nang hindi man lang sila tinitignan at tumalikod na para hugasan ng plato. Pagkatapos kong hinugasan ng mga plato, ay dire-diretso na akong umakyat pa itaas. Hindi ko inisip na may kasama ako rito sa bahay dahil parang wala naman talaga. Pagkasarado ko ng pintuan sa kwarto ko, ay doon na bumagsak ang mga luha ko na kanina ko pa pala tinitiis na huwag bumagsak sa harapan nila. Dahil baka isipin ng dalawang yun ay may nangyayaring masama na sa akin. Meron na nga, dahil selos ang nararamdaman ko ngayon. Lalo nang nakita ko ang ngiti ni Daniel habang kasama niya si Anisha. Pinakalma ko ang sarili ko at hinawakan ko saan banda ang puso ko. Huminga ako ng malalim bago pinunasan ng mga luha ko. Pumunta ako ng banyo para makaligo at makatulog na rin. Sabay pa na napangiti si Daniel at ang bunso nitong kapatid. Plan 1, success. Kitang-kita ko kanina sa mga mata ni Alexa na ang sama ng tingin niya sa amin. Kahit nakatingin lang ako kay Anisha, ramdam na ramdam ko ang sulyap sa amin ni Alexa. Kaya mas lalo ko pang kiniliti si Anisha. Doon na siya umalis sa mesa at umakyat sa itaas. Planto na tayo bukas kuya. Tumango ako sa sinabi ng kapatid ko at nagpatuloy ulit siya sa pagkain niya. Umikot na lang ang mga mata ni Alexa nang nagkukulitan na naman ng dalawang ito. Kay aga-aga, ito agad ang daratnan ko. Kailangan bang kapag nagdidilig ng halaman ay sobrang lapit sa isa't isa? Nasa likuran ni Anisha si Daniel at nagkahawak pa ang magkabilang kamay ni Anisha na nakahawak sa pandilig ng halaman. Hindi naman nila ako nakikita dahil nasa likuran lamang nila ako at kitang-kita ko ang ginagawa nila. Tila nasugatan ang puso ko ng sandaling yun. Binaba ko ang tingin ko at pumasok na sa loob
at nag-iisip ng kung anong pwedeng gawin, pero wala talagang pumapasok sa isipan ko. Kaya't umakyat na lang ulit ako at pumasok sa kwarto. Binagsak ko ang katawan ko at napatingin sa kisame. I hate you so much, Daniel. Anisha is another woman. Nakalimutan ko pala na maraming naging karelasyon si Daniel. Lahat ng mga pinakita at pinamdam niya sa akin itong mga nakarang araw, wala lang sa kanya yun. Hinampas ko ang unan dahil sa inis ko. Nang mapagod na ako'y ibinagsak ko ulit ang katawan ko at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako habang umiiyak. Umigting ang bagang ko sa nakikita ngayon sa harapan ko. Daniel was hugging the random girl earlier. I saw Daniel's smiles when they did it. Hindi ko na maintindihan ang selos na nadarama ko. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Ilang linggo na silang ganito at napag-isip-isipan ko na they have a relationship. Kapag naiisip ko ang mga katagang yun, I felt my heart broken into tiny pieces. Umangat ng tingin si Daniel sa akin. Kinuyom ko ang mga kamao ko dahil nakatitig lang siya sa kanya at wala man lang ginagawa. Akala ko ba special someone ako sa kanya? Pero baka pampalipas oras lamang ako ni Daniel. At ang special someone ito ay itong babaeng kayakap niya ngayon. He said he doesn't like to hurt me. He promised. Pero nagagawa na niya ngayon. Nasasaktan ako ng sobra dahil dapat ako ang kayakap niya ngayon, hindi ang babaeng yun. Alam ko sa sarili ko na hindi lang simpleng paghanga ang nararamdaman ko para kay Daniel. Kasi hindi naman ako masasaktan kung gusto ko lamang siya. Mahal ko na siya at aminado ako roon. Naramdaman kong tumula ang luha ko, pero kaagad ko namang pinunasan at umalis sa balcony kung saan ko sila nakikitang magkayakap kanina. Nakita ko namang bago ako umalis ay humiwalay na sa yakap si Daniel, pero mabilis na akong tumalikod at nagsimulang maglakad papunta sa labas ng gate nila. Tumakbo ako ng tumakbo at hindi ko na masyadong nakakita ang daanan dahil sobrang luha na ang namumuo sa mga mata ko. How can he do this to me? Niloko lamang niya ako. I forgot to tell myself na babaero siya. Kinuha niya ang iniingatan ko, pero sinaktan lamang niya ako. Kung nagagawa niya ito sa akin, posibleng pinaglalaroan niya lang talaga ako. Masyado akong naiyak sa naisip ko na yon. Nakarinig ako ng busina at tumigil ito sa harapan ko. Sobrang nakakasilaw ng ilaw. Alexa, come on, sakay na. May dapat ka pang ikwento sa amin. Bilisan mo, girl. Pamilyar ang boses na yon at hindi ako pwedeng magkamali. Si Frin iyon, kasamang iba ko pang kaibigan. Hindi na ako nagdalawang isip pa at mabilis na sumakay sa backseat ng kotse. Pagpasok ko pa lang ay niyakap ko si Mandy at doon ibinuhos ang lahat. Sabi ko naman kasi Alexa umiwas ka muna sa lalaking yun. Rinig kong sabi niya, pero humihikbi na lamang ako dito. Pero pilit akong nagsalita. Gusto ko nang umuwi sa probinsya. Gusto ko munang umuwi. Pautal-utal kong sabi at hindi na rin ako masyadong makahinga. Okay, iyahatid ka namin ngayon sa probinsya. Pero ngayon matulog ka muna dahil mahaba-haba pa ang biyahe papuntang Leyte. Tangulang ang naisagot ko at hindi ko na malayang nakatulog ako dahil sa pag-iyak. Daniel's point of view. Malapad na napangiti ako habang kinakausap si Anisha. Kuya, OMG! Kitang-kita ko pa lang sa mga mata ni Ate Alexa kanina na nasasaktan na siya. Saka kuya, hindi mo ba napapansin itong mga nakarang araw? Palagi siyang nagagalit sa'yo o di kaya hindi ka pinapansin. Sumang-ayon ako sa sinabi ng kapatid ko, pero hindi pa rin nawawala ang ngiting tagumpay sa mga labi ko. Dahil alam ko at nararamdaman kong nagselo si Alexa. Lalo na kaninang sinadya ko talagang yakapin si Anisha. Nang makita naming papunta sa direksyon namin si Alexa. She has feelings for me. Ramdam ko na mahal ako ni Alexa. Masaya na saad ko sa aking sarili. Tumakbo si Daniel ng mabilis at naiwan mag-isa sa balcony si Anisha. Hinahanap ko si Alexa sa bawat sulok ng bahay. Pero nakakailang minuto na ako ng paghahanap sa kanya ay hindi ko siya makita. Where is she? Bumilis ang tibok ng puso ko dahil wala rito ang tsinelas niya at nakita kong nakabukas ang gate. What? No, hindi pwede. Hindi ako pwedeng iwan ni Alexa.
Mabilis akong sumakay sa kotse ko at tinawagan si Anisha. Mabuti na lang talaga at mabilis niya itong sinagot. Kuya? Anisha, ikaw na muna ang bahala sa bahay. May pupuntahan lang ako at babalik din ako kaagad. Hindi ko na hinintay ang sagot nito at ini-off ko na ang cellphone ko. Hinanap ko naman sa contacts ang makakatulong sa akin sa paghahanap kay Alexa. Pare, napatawag ka. Jonas, I need your help. What is it? Find Alexa Dizon right now. I need her exact location. I need to see her. Hurry please. Pinagana ko na ang makina at lumabas na sa gate. Okay Daniel. Tell me where is she? Nakasakay sila sa... Sila? Bakit sila? May mga kasama siya? Oo, mga kaibigan niya. Palabas na sila ng Luzon. Black Maroon limousine car. At sa pagkakaalam ko, pumasok sila sa Visayas ngayon. Ngayon lang. Visayas? And wait, they are now entering the Leyte Avenue. Pagkasabi ni Jonas sa detalye, ay nagpaalam na ako rito at sinimulan ng lakbayin ng daanan papuntang Leyte. Alam ko kung saan sila papunta. Alexa's Province House. Hinding-hindi ako makakapayag na makawala ulit sa akin si Alexa. You are mine, Alexa, at gagawin ko ang lahat para hindi mo ko iwan. Magkaamina na kaya sila ng nadarama sa isa't isa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.